She takes me away to a special place, and if I stare at Isang gabi ng awit at pag-alala ang alay ng mga kaibigan ng namayapang komedyanteng si Arvin Jimenez o mas kilala ng publiko bilang Tado. Ang ikalawang gabi ng burol na puno ng masasayang alaala ng kaibigang naging inspirasyon nila para ipaglaban ang kanilang mga advokasya. From PUP, medyo tahimik, pero may konting kapilyuhan si Tado. And seryoso sa pag-aaral. Doon pa lang sa pagpasok niya sa organization namin, makikita mo na yung uniqueness niya eh. Hindi na parehas yung medyas niya pag pumapasok. Ang ama naman ng isa pang namatay sa aksidente sa Bontoc Mountain Province na si David Sikam, naglabas ng sama ng loob. Wala raw kasing ibinibigay na tulong pinansyal ang GV Florida Transport. Critical pa naman ang kondisyon ng misis ni David na si Abby. Ang panganay naman nila, sugatan din. Tiniyak naman ng abogado ng Florida Transport na si Attorney Alex Versosa na tutulungan ng kumpanya ang mga biktima. 150,000 pesos ang ibibigay sa mga namatayan at 50,000 pesos sa bawat sugatan. Dagdag pa ng abogado, pag-aralan din sana sa investigasyon ng kondisyon ng kalsada ng mangyaring insidente. Kahit daw kasi nakapreno, hindi kakapit ang gulong dahil sa buhangin sa kalsada. Mahamog din daw at may ginagawang riprap na siyang iniwasan ng driver. Wala rin daw barrier ang bangin. Kabilang ang mga ito sa isinumiti nilang paliwanag sa LTFRB. Wala kaming sinisisi dito. Ipinapaliwanag lang namin yung sitwasyon doon sa pinangyarihan ng aksidente. Ayon naman sa isang driver ng Florida Transport na nakausap ng GMA News sa terminal nila sa Sampaloc, Maynila, kumpleto ang brake system ng kanilang mga bus. Meron daw silang tinatawag na maxi brake na madalas ginagamit sa malalaki at mabibigat na sasakyan. Mas epektibo kasi ito kaysa sa hydraulic brake. Halinhinan daw sa biyahe kada 3 oras ang dalawang driver. Nakatakda namang makipagpulong si Pangulong Noynoy Aquino sa mga opisyal ng sektor ng transportasyon pero wala pang itinakdang petsa. Cara David, GMA News.